Ano naman tinitiyak yung quality ng products na nilalabas niyo? Well, paano ka makakasure na quality, no? Ako din ang naghahanap kasi ng materials na ginagamit ko. Hindi lang ako na magpapahanap ka ng ganito. Tinetest ko siya on my own. Hindi yan pwede na, ay, kay ganitong ingredient meron tayong makukuha. Bibili ka na, hindi. Testing tayo. Kaya sinasabi ko sa brand owner ko, hindi to ready-made hindi to rebranding. So, kung gusto mong magpagawa ng product, maglalaan ka din ng time para mag-develop tayo ng oras para sa product mo. So, parang yun talaga yung expertise nyo, parang magkaroon ng unique na product. O kasi karamihan ngayon parang white label na lang, rebranding na lang. Pero yun yung maganda na dapat unique talaga yung product. Tama ka doon. Meron nga akong may inquiry ako na parang nagpapagawa siya ng toothpaste. Order niya is nasa 100,000 pieces. So, hindi pasok sa budget yung costing niya. Gusto niya ganito lang. Sabi ko, hindi po possible yan. Dahil unang-una, as your manufacturer, pag nagka-problem ang consumer mo, ako ang babalikan niyo. So, at least may accountability ako. If you respect my price, alam ko ano gagawin ko. Hindi yung bara-bara lang nagagawin. Yun ang nakakatawa sa'yo, Ma'am Iris, no? Na parang andun yung accountability and ownership mo sa ginagawa nyo. Kasi yung iba, actually parang pag na-i-deliver na, wala nang pakialam. Ako, na-experience yan. Pero, iyon, dapat ganun talaga. Kasi naging online seller ka, so alam mo yung mga products na binebenta mo, alam mo din ang hirap ng mga online seller para ma-promote yung mga products, 'di ba? Lalo ngayon, kasi ang tindi ng labanan ngayon sa e-commerce. Hindi na siya katulad dati na post-post na lang. Ngayon talaga kailangan mong mag-aral, mag-innovate as an online seller. Iba na. Kailangan mo mag-invest. So sabi ko, pag ako manufacturer mo, hindi ako basta-basta tatanggap ng client. Kailangan same vision tayo. Kasi mahirap yung magpapagawa ka lang tapos pababayaan. Although, nasa sa'yo yun, di ba? Pero nahihinayang kasi ako na ito na yung product, ikaw na magpupush ng product mo. Basta dito lang ako sa likod. And ang hirap ng, di ba may brand ako? May South Girls ako. Pag nalaman nila na itong brand na to si South Girls yung gumawa, tapos hindi maganda, may pride ako sa sarili ko na ako gumawa niyan. So, baby ko yan. Kung yung brand mo is baby mo, yung brand mo is baby ko din yan. Hindi yan katulad na mas gagandahan ko yung produkto ko kasi kalabang kita. Wala akong ganong mindset. Dahil naniniwala ako na each brand talaga deserves talaga ng tamang treatment. At the same time, nagtiwala yung owner sa'yo pangalan mo yung nakasalang dyan. Mahirap yun ang online world. Yes. Siraan ka lang ng isa, ang bilis na pumalat. And ang maganda doon sa ganung mindset, no, na parang long-term yung iniisip mo, hindi lang tayo one-time purchase. Kasi in the long run, pag nag-boom ang brand, doon na makakabawi, di ba? May product ka ba na ginagawa nyo, na parang favorite nyo sa manufacturing, parang pinaka-expertise nyo? I don't have favorite brand. Lahat yan favorite ko Kumbaga, sa products? Sa products, depende sa demand. Ngayon ang init sobra. Sunscreen. Yan talaga yung ginagawa ko sa ngayon. Pero, syempre, ang Pilipino, ang hilig sa whitening products, right? Hindi ako nawawala doon. Yun talaga yung laging off-season, hinahanap talaga siya. So, ibig sabihin, yung pinaka-expertise nyo is the sunscreen. Sunscreen, yes. So, ayan yung mabenta nyo ngayon. Mabenta ngayon talaga. Lalo ngayong summer, talagang kailangan nagsa-sunscreen kasi sobrang init, no? Talagang it's a must. Nakakatuwa din ng mga Pinoy ngayon, no? Parang dati hindi naman sila knowledgeable with sunscreen. Gagamit lang ng sunscreen pag mag-swimming. Pero ngayon lahat ng tao gumagamit na. They are aware yung harmful UV rays sa skin natin, na it promotes aging, tapos at the same time, yung skin cancer. So, lahat natuto na gumamit ng sunscreen, nakakatuwa lahat sila. Aware na, may awareness na po ang tao at nagbabasa na din talaga. Yes, and naging necessity na siya. Oo, nakita na yung value ng sunscreen, di ba? Kasi dati naman wala namang sunscreen. Meron, kaso iilan lang. At iba na din kasi yung ngayon technology ng sunscreen. Dati sobrang lagkit, mainit.
hindi mo talaga gugustuhin noon. But now, it's more accessible. Marami na ring mura. So lahat, wala ka ng reason para hindi ka mag-sunscreen. Kumbaga, ikaw na lang ang hinihintay para mag-apply. And marami talagang benefits ang sunscreen.